Thank you, Chambers, for that wonderful song. Reminder na sa ating Fernando na kita kayo dapat makatugay kita sa langit. And welcome ko po si Brother Afra. Welcome to our small church. And happy Sabbath po sa inyo na tanong. So, ako po, mission flash this morning is from Gazeta, Alisabong Gazeta. And ang title is Panalangin sa Pagkabungol. And yun po siya is a story from Kenya. No, ang pangalan sa ating kumbaga main character is Obiero. So, si Obiero po, isa siya na principal sa SPED school. Public school na SPED. Special education. SPED, sa mga kapansanan. May buta, may bungol, gano'n. So, as for our title, sabi, panalangin sa pagkabungol. Si Obiero, isa siya na bungol. But, he is the principal of this school, of this Adventist school sa Kenya. And ang program, syempre, is all about sa mga bungol. And one of the trials, challenges na yan is dahil din sa lugar nila sa Kenya, ang kapansanan, especially pagkabungol, is really natural. Para sa inyo, pag bumulang yung anak, silot or punishment, curse din siya sa inyong family. Like, someone in your family goes ang sala, nadako, inyong lolo, inyong lola, inyong mama, inyong papa, So, ang magiging kalabasan, para sa naging kalabasan na kaya naging bungol ka, kahit may gosan, may sala, may dako na sala sa inyong pamilya. So, amin siya ang ginatuudan ngayon sa mga tao dito. Like, kung may bata ka na bungol, huwag i-outcast mo dapat siya. Hindi mo siya ilabas, ginatago nila sa balay. Hindi nila ginasabi na may anak sila. Nagpariling nila ginakalo nila, ginatago nila pag bungol ka. But si Obiero, as his mission, as the Seventh-day Adventist principal and program sa Hina School, ginatry niya na mabago ang perspective sa mga ginikanan dito. Sa mga tao dito about sa pagkabungol. Kaya sabi niya, ang pagkabungol is dili silot or punishment. It is not a punishment or a curse. Dili na siya curse. Ano yun siya? Tinandang sa medisina. Sabi niya mga hindi, dahil sa medisina. Kaya nakasabi siya? Because siya mismo sa dili, bungol. But sa pagkatao niya, sa pagkakat sa iya, dili siya bungol. But because of malaria, dahil sa malaria, hindi siya malaria, bagay siya ng dengue. Mas malala ka sa dengue. Namin siya malaria. Alga po siya sa mosquito bite. Pero, mas malala siya kaysa dengue. So, sa lugar ni Obiero, pag iwakasan sa nina sakit, kaya ginatusok sila na bulong. And ito siya na bulong is masyado makusog. And si Obiero, sa gitusukan siya sa nabungol siya. Sa nabungol siya. Hindi siya bungol sa pagkatao sa iya, sa paganak sa iya. Pero nabungol siya dahil sa medisina. And gradually, nilipat siya sa isang hospital, from one hospital to another.
Kaya sa first hospital, dito siya din tusukan. Dito siya baga na bumul-bumul. And gradually, nabumul ka siya sa na dabo siya. So, sabihin niya mga ginikanan na there is still hope for your child. No, they are not cursed. They are not punished. No? Hindi sila, kumbaga, sila ang na-punish sa curse sa inyong mga ginikanan, sa inyong mga ancestors. Dili. But, ini siya is still a blessing. No? Ang pagkabungol is still a curse but still a blessing. Just like Obiero. Dili niya din choose na maging burden ang iyang pagkabungol, maging hadlang ang iyang pagkabungol para sa pag-serve nila sa Ginoo. So, sa madaling sabi, damdamin mo siya ng mga parents na ikayat na ipagklasiyon ng inyong mga bungol ng mga anak dito sa iya eskwelahan. And out of 97 na mga bata na naka-enroll sa iya school ang year 2012, 26 ang nagpa-bautismo. And nakita sa mga parents na may improvement pa rin ang mga bata. Nakasabot na, they learned how to write, they learned how to read. Paano kaya sila nakarang pag-read? No? So, hindi ko alam, hindi ko naman din explain how they learn to read. Pero, it is a blessing, no, na even bungol ka, ginatago ka sa inyo balay, dati ginatago ka sa balay nyo, kay punishment ka, silot ka para sa lahat na dapat outcast ka, hindi ka bilong. Kasi dapat, kaya ginakalo ka na hindi ka pwede ilabas, kaya bumul ka. Para manila na bumul. So, bawal. So, because of Obiero, because of his testimony, and also for his program sa Adventist School for Deaf Children. Amin siya ni school dito sa Muata. Muata Adventist School for Deaf Children. So, nabago ang perspective sa mga ginikanan about sa mga anak. No? And hindi lang ang mga bata ang na-bless because of Obiero, but also ang mga ginikanan. Ang mga tao sa ilang palibot. Kaya nabagawa yung perspective na hindi magaling siya curse, but still a blessing. And sabi di, salamat sa inyong pagkamahinatagon na nagkatabang sa pagpaambit sa gugma ni Jesus nato sa mga bata sa Muata Adventist School for Deaf Children o sa Ilopa. Usa sa mga proyekto sa misyon niini nga trimestre mao ang lain na usab na tulungaan ang Merisio Advent Community Nursery School nga nagatugod usab sa mga bata kabahin sa Diyos dito sa Kenya. Salamat sa pag-atag alang niini nga may nungdanon nga proyekto. So our tithes and offerings, makahelp ni siya para sa project Tabaco, which is the Merisio Advent Community Nursery School. They are planning to have the nursery school, let's say because siguro mahirap mag-learn, lalo na kay kung takot na amo mo palang tukduan, mahirap na magtukdo, diba? So, they are planning to have this community nursery school para sa mga kabataan dito sa Kenya. And our tithes and offerings is a big help. So let's continue to support God's work sa tanan nato na pwede na may bulig, no? Kung na natin mai-contribute. Alright, so I'm pwede aton mission flash this morning, and good morning and happy Sabbath.